Tanghaling tapat noon kasama ko kapatid ko, 8 years old ako. Tapos kapatid ko 3 years old. Bumili kami ng candy ng kapatid ko sa tindahan na malapit lang sa amin. Mga 3 bahay lang pagitan bago yung tindahan. Pagkatapos namin bumili, yung matandang babaeng umingiti sa aming dalawa ng kapatid ko. Yung matandang babae pala is kilala din namin at pamilya niya. Malapit din bahay nila sa amin. Tapos alam din ng lahat na isa daw siyang aswang. Back to my story. Habang naglalakad kami ng kapatid ko pauwi sa amin, nagtataka ako kung bakit siya nakasunod sa amin ng kapatid ko. Tapos, maya-maya bigla niyang hinawakan kamay ng kapatid ko. Nagulat ako noon, bigla akong inagawsak niya kamay ng kapatid ko. Pero ayaw niya bitawan, naghihilahan kaming dalawa. Nilakasan ko talaga paghila ko hanggang sa nabitawan niya yung kamay ng kapatid ko. Tumakbo kami agad. Kinurot ko pa nga kapatid ko para bilisan niya ang pagtakbo. Nung kauwi na kami ng bahay, sumunod yung matanda. Grabe, takot ko nun si mama at lola ko, nagulat kung bakit may matanda pumasok sa bahay namin. Tinanong ng mama ko kung ano ba daw ginagawa ng matanda sa bahay namin. Sumagot yung matanda, kami daw, dalawa ng kapatid ko doon daw kami natutulog sa kanila. Kaya nagulat mama ko. Sabi ng mama ko, paano daw kami nakatulog doon? Tapos natakot na yung mama ko, ginawa ng mama ko, kumuha siya ng asin. Tapos yung matanda, bigla lumabas ng bahay namin. Kinagabihan yung kapatid ko nilagnat. Yung bahay pala, namin gawa lang sa kahoy. Tapos yung sahig, lupa lang. Tapos yung taas namin mababa lang. Parang 3 hagdan lang bali yung bahay namin. Parang open siya. Di ko lang ma-explain, sorry po, basta ganun. So balik na po tayo sa kapatid ko. Nilalagnat kapatid ko, tapos sabi niya sa mama ko, magusto ko pong umihi, yung taas namin meron butas. Dahil lupa, ilang din naman yung baba namin, pwede siya makaihi doon. Nung paupo na kapatid ko sa butas, biglang may dumaan na malaking aso. Nagtaka kami, paano nakapasok aso doon may bakod kami. Tapos Maya, sabi ng kapatid ko, ayaw niya na daw umihi. Nagpakandong siya sa mama ko, maya-maya bigla niya sinabi, tumingin siya sa taas ng bobong namin. Sabi niya may mumu daw, tapos bigla natranta si mama. Sabi ni mama, walang mumunak, tapos parang hinilamusan niya kapatid ko. Tapos bigla sinabi ng kapatid ko kay mama si papa Sabi ko, paano si papa nasa malayo nagtatrabaho? Tapos bigla na lang namatay kapatid ko. Dinala pa siya namin sa hospital noon, pero wala na daw talaga. Kinabukasan sinugod ng tito ko yung bahay ng matanda at pamilya niya. Pero ayaw nila palabasin nanay nila. Tapos nagpaalbularyo yung mama ko, inaswang daw kapatid ko. At nagpatulong daw siya sa kapitbahay din namin na inaakala na aswang din. Nangyari to sa Bulacan sa matandang bahay namin. Mga 5 o 7 nyo siguro ako, hindi ko na matandaan yung edad, pero malinaw pa sa akin lahat. Madalas kasi kami umuwi sa Bulacan pero taga Manila kami. Since si Papa nasa abroad, si Mama taong bahay o taong kwarto literal. Ito ang libangan niya, pati ng kapatid niya ang bisitahin sila sa matandang bahay. I-describe ko lang yung bahay, malaki siya. Hindi siya mukhang lumang bahay na design. Sa baba 3 hati siya pero open ang bawat divider, walang pinto. Sala, dining, kusina. Ang CR ay nasa kusina din, 2 yon, hiwalay ang liguan sa palikuran at may kwarto sa baba na kasama naman ng dining. Ang taas, trin kwarto at sobrang lungkot ng ambience kahit sobrang daming bintana at maaliwalas. Lagi kaming kasali sa sagala, so ang tita namin na LGBT ay taga-ayos namin. Umalis na lahat ng tao para magsagala at mga bantay, including lahat kaming magpinsan. Bago umalis si tita, nagsuklay, nag-ayos siya. Pero nagulat siya, may dumaan sa likod niya, kinakausap niya pa. Habang nagsusuklay siya na bakit nandun pa, isasara niya na ang bahay. To his surprise, walang tao dahil sarado na ang gate, mabubuksan lang kung lalabas na siya. After ng fiesta, lumuwas kami, pero bumalik din kami doon sa Bulacan. Gabi na maaga kami pinapatulog, 7 pa pang ata. Pero madaling araw nang nalimpungatan ako, lahat ng ilaw sa bahay patay. Ewan ko sa asawa ng tita ko ang kunat. Ilaw ng poste ang tatago sa jalousie window. May babaeng nakatayo na hindi nagsasalita pero ginigising yung kapatid ko. PTW2 trio siya siguro that time kasi bata pa talaga kami.
Sa isip-isip ko, papasama ata umihitong pinsan ko kaya ginigising yung kapatid ko pero boy I was wrong pag-usad ng kanan braso ko natamaan yung pinsan ko sa isip ko, hala sino yun nakatayo. Ang pwesto namin is, si mama sa kaliwa tapos kapatid ko, tapos ako tapos pinsan ko, sa kanan ko at yung ate niya sa pinakadulo kanan. Maliwanag ang poste na tumatagos kaya kita mo sino nakahiga pero yung nakatayo, di ko makita. Kulay uling siya na parang anino. Sa sobrang takot ko kahit makatibinti ko di ako gumalaw pumikit ako. Tapos sa takot ko, nakatulog ako. Nagising na naman ako nang napabalikwas si mama. Sabi niya bigla nang madiin na may takot. Si Jessa, tumayo siya bigla. May sakit sa puso si mama kaya natakot din ako pero wala na akong pakialam sa kung anong maligno basta sasamahan ko si mama. Bumaba kami, lahat ng ilaw patay. Yung sinabi kong divider ng bahay nasa sala yung kapatid ko nakaupo lang sa sofa. Sabi ng mama ko, paano ka nakababa mataas ang hagdan madilim walang makita? Alam ni mama sagot sa tanong niya. Alam niya sino nagbaba sa kapatid ko. Alam niya kung sino. Kinabukasan maaga nagising nag-uusap sila ng tita ko tapos bumaba ako. Sabi ko, mamay nakita ako babae hanggang balikat buhok kulay uling siya, parang anino. Nagtinginan sila tapos nanahimik. Inulit ko ang sinabi ko, ang sabi niya lang wala yon, panaginip mo lang yon. Hanggang sa umuwi na kami, madaling araw nagising na ulit si mama sa bahay sa Manila. Nagulat daw siya puro putik simula pinto papuntang CR namin. Saan galing ang putik sementado bahay namin simula labas. Wala din plats or walang source ng putik. Bakas ng paa ng bata papuntang CR. Sinabi ni mama kay papa pero hindi sa amin. Noong pagtagal ng panahon, lumaki na kami na open ko ulit to. Doon na naglabasan yung nangyari sa amin ng pinsan kong sinasabi kong nasa kanan ko nakahiga. Noong bata pa kami mas bata pa kesa sa incident na naunang kwento, hinahanap daw kamo maghapon. Sa loob sa buong bahay sa labas, wala. Hanggang sa naisip nilang tignan yung cabinet. Alam nyo to, cabinet na sinauna may bilog na salamin sa kaliwa at mahaba sa kanan. Pagbukas nila andun kaming dalawa. Ang sabi daw namin pinapasok daw kami doon at pinagtago. Pero wala kaming masabi kung sino o ano yon. May time pa daw na nalaglag ako sa hagdan sa Bulacan. Mataas siya mga bes. Iyak daw ako ng iyak ang sabi bakit ka nahulog ano nangyari ang sabi ko daw. Tulak ako babae. Pagtingin nila walang tao sa taas dahil ilan lang naman kami sa bahay, kaya alam mo sino ang wala sa baba. Sobrang daming ganap nitong bahay na to at ngayon giniba na siya at ni-renovate. Palaisipan pa din sa akin ano ang tumawag sa kapatid ko.